Ito lang masasabi ko sa iyo, Medalyon. Pag may masamang nangyari sa anak ko, uubusin ko lahat ng lahi mo. Asang anak! Asang anak! Go! Asang anak! Yun po mga idol, no? May masamang nangyari po sa sa anak ko. Ang medalyon niya. Nilosob po ng mga tauhan ni Medalyon yung bahay po namin na nirerentahan. Ano yun, Doy? Mga anong oras yun? Di ba madilim pa yun? Mga alas 2 ba yun ng madaling araw? Madilim pa yun eh. Oo. May nilakad ako kasi kahanap ako ng namin, pambaon or mabaon namin, pwede namin baunin para makatulong man lang doon sa pag-rescue doon sa isang kapatid natin. Nasa bingit ng nasa critical na sitwasyon. Pagdating ko ng bahay, di ko na alam, nagkagulo na, may tumakbo, may sumisigaw doon sa bahay, pati yung mga kapitbahay nagsisigawan na. Kukunin sana nila yung mga anak ko. Kasi yung apat yung bata namin, yung 2 nasa biyanan ko. Tapos yung naiwan doon sa bahay, si Dudoy, 2 anak ko, si Nathan tsaka si Ate Princess at si Dairis yung asawa ko. Pinasok po ng mga kalaban. Kukunin sana nila yung pamilya ko. Pagdating ko ng bahay, parang naramdaman nila yung presensya ko. Nakipaglaban pa ako sa iba.
Pero sobrang lakas na nila ngayon. Duda ko kapangyarihan ng baston ni medalyon yung yung mga binigay sa kanila. Ginamit na ni medalyon yung alas niya. Natangay po yung sinitan, anak ko. Tangay po ng mga kalaban. Kung hindi daw, sabi ni Dudoy, kung hindi daw ako dumating, malamang pati siya madadala sila. Kasi biglaan yung pangyayari. Nagsidatingan lahat. Yung mga pulis, tanod, nagsidatingan lahat, pero wala na yung mga kalaban. Kasi medyo malayo yung yung bayan eh. Medyo malayo. Napasuka ka ng dugo, Doy? Natamaan ka ng orasyon nila? Oo bro, nawakan kasi ako sa nawakan ako ng dalawang sobrang laki pa naman nila. Tapos yung asawa ko, mga idol, si ate Princess, nagtago lang dun sa ilalim ng namin. Oh, kasi higaan. Kasi yun bro, habang hinahawakan nila ako bro, yung bunso mong anak, biglang lumabas sa tiningnan ko ano yung mga nangyari. Oo. Biglang napatingin sa akin kaya nakita siya. Yun, kinuha nila. Hindi na siya nakapasok. Hindi na. Kinuha na diretso yung anak. Tapos si ate mo? Si ate, wala nang malay. Naorasyonan siya. Tapos ako, hindi na ako nakapalag. Kasi nawakan na ako ng dalawang tao tapos napag-orasyonan pa ako. Buti na lang, narinig mo yung ingay nila. Medalyon, sinasagad mo yung galit ko, Medalyon, sinasagad mo. Sinasagad nyo lahat. Noon pa, magkasama tayo. Sabi ko sa'yo, noon, hindi mo makikita yung galit sa mga mukha ko. Pag hindi ang pamilya o mga anak ko yung madadamay sa gulong to. At kayo naman sumusunod kay Medalyon sa mga kalaban na yan, sa mga commander na yan. Naghahanap kami ng paraan para malayo kayo dyan sa walang hiyang trabaho na yan. Kasi naaawa ako sa mga buhay ninyo eh. Mga biktima lang kayo, pinapatay kayo namin. Naaawa ako, may mga pamilya din kayo. Pag hindi nyo ito lang masasabi ko sa iyo, Medalyon. Pag may masamang nangyari sa anak ko, uubusin ko lahat ng lahi mo. Ang huli ko nga lang nakita si bro, si Tantan bro. Napag-orasyonan din yun. Bigla parang nakita ko yung dugo sa bibig niya. Nakasukan ng dugo yung bata. Oo. Parang yung ibang dugo nandito na sa ilong. Sa unahan may mga presensya akong nararamdaman dun sa. Hindi ako uwi. Hindi tayo uwi. At di ko nakuha yung anak. Nalayo ko sa gulo yung pamilya ko eh.
Nilagay ko sa safety. Pero Natuntun lang tayo. di nawawala yung gulo. Kasi nakita kasi nila bro na ako lang yung andun. Nakita nila yung presensya ko na ako lang nandun sa bahay. Saka yung mga yung asawa mo, yun, bigla na lang silang pumasok. Saka sobrang lakas na rin nila kaya hindi ako nakapalag. Ang tanging magagawa natin yan, bunso. Hanapan natin ng paraan maligtas yung anak. Oo. Hinahanapan nga natin ng paraan para maligtas yung ibang tao. Kaya nga bro. Yung mga inosente. Kahit anak ko yan, inosente yan, medalyon. Marami na kayong buhay ng mga batang Pinas lang eh. Ito masasabi ko lang talaga. Kahit isang pasa lang yung makita ko sa anak ko. Kayong sumusunod kay medalyon. Makikita nyo. Sinasagad nyo yung galit ko eh. Tara. Puntahan natin yung pag may kalaban, wag na wag kang lalapit. Oo. Ano? Pabaya mo na sa akin yan. Huwag ka lumapit, Pansuhan. Oh. Kakausapin ko lang yan. Sigurado ka ba? Kausapin mo lang. Kakausapin ko lang yan. Magtatalong lang ako kung saan yung anak ko. Rest back na lang ako pag ano. Yung baril ko, ibigay mo sa akin pag may dumating. Oo. Baka mahulog sa bakbakan eh. Hoy! Asang wala! Asang wala! Go! Asang wala! Wala! Ah! Wala! Asang!
Hindi ko sila napahamin mga idol na putik. May resback palang nakapanood, nakatingin sa atin. Kumpiyansa. May nakaabang pala sa unahan bro. Okay. Dami. Hide power yung mga armas sila. Ano man yung mangyari dito, pipilitin yung kunin yung anak ko. Basta ikaw, huwag kang padalos-dalos ha. Resback pa ako sir. Sa ngayon, nasa mga kamay mo yung kaligtasan mo, bunso. Huwag mo muna akong asahan ngayon. Alam kong sa bakbakan na to, magagamit mo lahat na natutunan mo mula sa akin. Ang iisipin ko ngayon, kahit anong mangyari, kukunin ko yung anak ko sa kanila. Putik ka man. Medyo matitigas sila. Hindi sila napupuruhan sa isa o dalawang suntok ko. Pero Hindi sila natatakot kasi nilamon na ng galit ng tigalpo na binabato ko sa kanila, kaya medyo lugi sila ngayon. Problema lang, sobrang dami nila. At hindi pa yan. Alam ko marami pa sa unahan nito ngayon. Huwag kang kumpiyansa. Kasi alam ko, may mga orasyon yung mga bala nila, bunso. Parang iba yung ano nila. Yung armas na dinadala nila. Tara, abante tayo.